Kaya yung ICI, what the world needs now is love. Sabihin mo dito yan, humarap ka dyan. Heto na nga, no, pag-usapan natin itong trending na topic ngayon patungkol po dito kay Senator Bato de la Rosa na itong si Rimulya, Ombudsman Rimulya ay sabi niya ang ICC raw naglabas na ng arrest warrant laban kay Senator Bato. Okay, gaano ba ito katotoo? Dito natin ito malalaman. At kung totoo man na meron ng arrest warrant itong si Senator Bato sa ICC, ay may kinaugnayan ba ang ating presidente dito? May kinaugnayan ba ang ating administrasyon dito? Sinadya ba ito? Yan, malalaman niyo yan mamaya. Okay? Hindi ako nakapag-vlog kahapon dito kasi yung cellphone ko na virus, nagkaroon ng virus kaya hindi ako naka-vlog kahapon ng hapon at heto pa, ipapakita ko sa inyo itong ngayon lang ito, nasaksihan nitong umagang mga 8 o'clock. Okay, 8 a.m. ang malakas na hangin at ulan sa Catanduanes. Okay? Kaya ipapakita ko itong video na ito at kayong mga taga Catanduanes, ingat-ingat po kayo dyan sa Luzon. Paparating na po yung bagyong uwan. So mag-ingat po tayo. Okay? So mamaya ipapakita ko yan. At last but not the least na ating pag-usapan ay ito ngang si Attorney Vic Rodriguez. Trending itong kanyang speech, no, na hinamon niya itong si BBM sa kanyang kapalpakan dyan sa nangyari sa Cebu. Sobrang palpak So, tama rin naman itong mga sinasabi ni Attorney Vic. Yan po ang ating pakinggan, reaksyonan, sabay-sabay tayong mag-react tayo dyan, okay? Pero guys, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so heto po. Kaninang umaga, pag-open ko sa, ngayon lang, pag-open ko sa aking iPad, kasi nga, na-virus yung aking cellphone Pag-open ko sa aking iPad, ito yung nakita ko kaagad. Sa Catanduanes po ito. Okay? Mag-ingat-ingat po tayo kasi dumating na po yung bagyong uwan. Ito, panuorin natin. Grabe. Ang lakas na ng hangin, Lakas? Sobrang lakas po. So, alam na po natin na ang anong nangyari sa Cebu. Kaya kayong mga taga Catanduanes, alam nyo na, pumunta na kayo sa isang evacuation center. Okay, if sa tingin ninyo, ang bahay po ninyo ay hindi kakayanin itong bagyo, okay, I hope na nakatransfer na kayo, okay? Imagine sa headquarters pa lang yan. How much more doon sa mga liblib na lugar. 'Di ba? Yung mga bahay na nagsiksikan doon. Okay? So ingat-ingat po tayo guys. Alam niyo na kung ano yung gagawin ninyo. Nakita niyo na kung ano nangyari sa Cebu. Huwag kayong magmatigas ng ulo. Encourage yung mga neighbors ninyo na mag-transfer sa mga lugar na hindi pa dumating yung bagyo. Magpreparar na kayo,
mag-transfer na kayo sa evacuation area na safety. Okay? At heto, pumutok itong balita tungkol kay Senator Bato. Panoorin po natin ito. Posible umanong magpasko sa The Hague, Netherlands si Senator Ronald Bato de la Rosa kasama si FPRRD. Imagine that one. Posible raw magpasko si Senator Bato sa The Hague kasama si Duterte. Ganyan sila. Ako personal kong paniniwala ito personal kong paniniwala. Mamaya i-explain ko. Naglabas na raw kasi ng arrest warrant ang ICC dahil sa umano'y madugong war on drugs ayon kay Ombudsman Boying Remulla. Pero ang ibang ahensya tila nagve-verify pa kung totoo umano ang bombshell statement ng Ombudsman. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. May naniniwala pa ba kay Remulla? Yan ang malaking tanong. Unang naglandfall ang isang bagyo kay Senator Bato de la Rosa at pwede ring granted na ang wish niya at sumunod na kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC detention. Inilantad kasi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nitong Sabado sa publiko na may warrant of arrest na umano ang ICC laban kay de la Rosa. Siya ang nooy PNP chief sa termino ni Duterte nang ilunsad ang kampanya kontra droga na uplantukhang. Ilang araw matapos maaresto Alam niyo, sa totoo lang, ito this is my own opinion, this is my own analysis. Yang sinasabi ni Remulla na ang ICC ay meron ng warrant of arrest, sa totoo lang, nung una tong pumutok itong balita na ito, sabi ko sa sarili ko, this is really part of their plan. Ako pwede ako magkamali dito pero wag nyo namang gaguhin ang taong bayan. Wag nyong ipasok sa bulsa ninyo ang taong bayan. Kasi po, yung na-analysis ko ito pwede ako magkamali dito. Pumasok ito sa utak ko. Sabi ko, parte ito sa kanilang plano. Sino ba si Bato de la Rosa? Tatakbo yan sa 2028. Pwedeng maging vice president yan. Okay? Si VP Sara, of course, presidente yan. At malakas ito. Pwede itong manalo. Ako po'y matagal ko nang nagduda ako na itong si Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa at si VP Sara, itong tatlo, gagawin nila ang lahat para i-discredit itong tatlo. Or gagawin nila ang lahat para mapatalsik sa pwesto o ma-disqualify sa 2028 election. Ganyan po ka pasaway itong administrasyon na ito. Grabe po ang kanilang pamumulitika. Hindi nila tanggap na talo sila. Hindi nila tanggap na isinusuka na sila ng taong bayan. Hindi nila tanggap na mga Duterte, kaalyado ni Duterte, ang minamahal ng taong bayan. Bakit kayo ganyan? Yun lang aking tanong. We are living on a country of a democracy. Ano ba ang democracy? Kung sino ang gusto ng nakararami, yun po ang sundin natin. Demokrasya tayo Saan yung marami, yun ang mananaig. If sa karamihan sa mga Pilipino, ang gusto ay Duterte, irespeto natin yan. Pero sila, ano ginagawa? Si Duterte, ikinulong na nila. Si VP Sara, plano nilang ipa-impeach. Yan, sabi pa nga ni Manang Aimee, yung pagiging ombudsman ni Remulla. Si Manang Aimee ang nagsabi dito which is, sabi ko, may point rin na ang pagiging ombudsman ni Remulla, that is also part of their plan. Parang hindi na magkaproblema kung ano ang mga desisyon ng mga bangag na administrasyon. Before 2028, magulo ito. Yan ang masabi ko. Magulo in terms of
yung impeachment ni VP Sara. Itutuloy nila yan. Yan ang analysis ko. Si Bato, ito na, sinimula na nila. Yes, posibleng totoo itong sinabi ni Remulla na ang ICC ay naglabas na ng arrest warrant. At sa tingin ko, kung totoo man yan, tinutulungan yan ng administrasyon. Bakit itong si Remulla ay nagparamdam na ng ganyan? So meaning to say, bago sumingaw ang balitang yan, may alam sila direkta sa ICC. Binibrainwash na nila ang tao ngayon, ha? Binigyan na nila ng hint at clue para hindi na masurpresa. Diba? Para, totoo pala yung sinabi ni Remulla. Ganon. So ako po, sa madaling salita, naniniwala pa ako na this is part of their plan. Kasabwat po ang administrasyon dito sa ginagawa ng ICC. Duda nga ako idea ito ng administrasyon. Sinuggest lang doon sa ICC. Kaya nga sabi ko, yung ICC na yan, mga ano ka talaga kayo? Soon, may araw rin kayo, sa totoo lang. Ang kabutihan na create ng ating Panginoong Diyos ay hindi yan masusupil ng kasamaan. Yan lang talaga ang lagi kong pinanghahawakan. Itong taong ito, former President Duterte, ito lang ang taong nagbigay ng let us say a chance na maunlad ang ating bansa. Pero anong ginawa nyo? Kinulong nyo pa. At ngayong 2028, hindi pwede yan na ang kasamaan pa rin ang mananaig. Patuloy natin. Si Duterte at i-turn over sa ICC sa The Hague, Netherlands. Pumutok ang balitang pwedeng si De La Rosa ang isusunod ng International Tribunal. Pero tila unbothered ang senador noon at sinabi sa Senate media na handa raw siyang samahan ng dating Pangulo sa detention habang nahaharap sa crimes against humanity. Remember huwag kayong kaagad maniniwala kung ano ang sasabihin ng administrasyon. Kung sasabihin ng administrasyon na hindi kami papayag na si Senator Bato, hayaan na lang namin na ipahuli namin si Senator Bato, huwag kayong maniwala. Yan rin ang sinasabi nila dati nung panahon ni Duterte. Diba? Anong ginawa nila? Hinuli nila. Kaya huwag kayong magkumpiyansa sa mga sasabihin ng administrasyon. Dahil lahat ng sasabihin ng administrasyon, kabangagan yan. Kabaliktaran. I can run, I can run. And I can use some connections to hide. And napakalaki ito Pilipinas. If all legal remedies are exhausted and still justice is to no avail, then what can I do? I may as well, I can join the old man. Hinihintay pa ng kampo ni De La Rosa ma-verify ang nasabing warrant of arrest laban sa kanya. Matatanda ang tulad noong haina ng ICC Red Notice sa FPRRD noong March 11. Wala ring agarang kumpirmasyon mula sa bahagi ng ICC. Pero ayon sa legal counsel ni De La Rosa, umaasa silang dadaan sa proper judicial process ang warrant at pag-aresto sa senador alinsunod sa konstitusyon, due process at sovereign. Ako sa mga legal team ni Senator Bato, huwag talaga kayong magkumpiyansa sa mga sasabihin ng administrasyon. O huwag kayong magkumpiyansa sa justice system rin natin ngayon. Okay? Kasi po, pwedeng bias na yan sa administrasyon. They will do the best that they can na itong Duterte na grupo ay hindi makasali sa 2028 election. Gagawin nila yan. Putang ina kayo. Rights ng Pilipinas. Sa bahagi naman ng Senado, iginiit ni Senate President Tito Soto na para ma-preserve ang dignidad ng higher chamber, hindi nila papayagang may maarestong senador sa loob ng Senate premises. Pero sa labas ng premises nito,
Hindi na raw ito concern ng Senado. Una na rin kasing inexplore ni De La Rosa ang kanyang options at isa rito ang posibleng paghingi ng tulong sa Senado. Oras na Ewan ko lang kung anong gagawin ni Senator Bato ha. Kung siya ba ay hindi siya magpahuli o tatakas pa siya. Ewan ko lang kung anong gagawin niya ha. ina ng warrant. Hanggat kaya nga niya, hanggat kaya ng Senate President na kupkupin niya muna ako, hindi niya muna ko i-surrender kung may warrant of arrest na. Sa ICC documents hinggil sa kaso ni Duterte, may nakasaad na may co-perpetrators siya para i-neutralize umano ang mga target nilang kriminal kaugnay ng tukhang. Pero redacted ang mga pangalan nito. May chain of command umano ito at network para ma-implement ang sistematikong pagpatay. Sa pagtatala ng iba't ibang human rights groups, hindi bababa sa 6,000 individual ang nasawi sa kampanya kontra droga. Ayon naman sa DILG, as of noontime ng November 8, wala pang natatanggap na anumang red notice ang ahensya laban kay Yung human rights na yan mga dilawan rin yan Napupolitika rin Pero ang totoo niyan, ang taong bayan, nagustuhan nila ang ginawa ni Duterte. Na Duterte only protected the Filipino people. Pero itong mga kalaban ng mga Duterte, itong mga dilaw at mga loyalista, pilit nilang i-paint na masama si Duterte. Lumabag sa human rights. Ginurgur yung dapat magurgur na mga inosente, ganun, propaganda nila ba? Mga putragis talaga mga tao to. De La Rosa, kaya wala pa raw actionable document para respondihan ng departamento. Matatandaang may papel na ginampanan ang DILG at Isa pa ito? Ay nako. PNP sa pagsuko kay FPRRD sa kustodiya ng ICC. Kaya tanong ng marami, ganito rin kaya ang mangyayari sa dating PNP Ganyan ang mangyari kay Bato. Kaya ikaw Bato, maghanda-handa ka na. Kasi hindi na po mapagkakatiwalaan itong administrasyon na ito. chief na si De La Rosa. Sa huling monitoring, spotted pa si Senator Bato sa Cebu nitong mga nakaraang araw na namahagi ng tulong at rescue operations para sa mga biktima ng Bagyong Tino. Nasaan na si Hontiveros? Nasaan na si Bam Aquino at si si Kiko Pangilinan? Pumunta ba dyan? Mga putang... Wala pa siyang inilalabas na komento hinggil sa issue. Para sa Agenda Weekend, Hannah T. Ay nako. Bato, mag-ingat ka. Alam nyo na. Eto, pakinggan natin itong vlog ni Attorney Vic. Hinamo ni Attorney Vic itong si BBM. Tingnan natin. Okay? Panoorin natin ito. Sa kapalpakan ni BBM ngayong administrasyon na ito. So ito ho yung ating pamagat, hindi na may kukubli sapagkat tinapatan na po ng numero yung kanilang propaganda. Ulitin ko yung propaganda ho nila, deny. Ano po yung deny? They just deny when something goes wrong. Lahat naman talaga, Totoo. matagal ko nang sinasabi, walang patutunguhan ng ating bansa. Hindi tayo makakaasa ng anumang pag-unlad sapagkat nakatutok sa maling direksyon ng ating bansa. Wake BBM. Dine-deny po nila yan. Pati nga po itong mga anomalous flood control funds at yung mga missing or substandard or ghost flood control projects, dine-deny din nila na ito ay naganap sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon at pilit na Duterte ang ipinapasa doon sa administrasyong nakalipas. Correct. Yan naman po yung deflect o ipasa mo, magturo ka. Kahit sino ituro mo. Diyan sila Kahit magaling. sino, throw him, throw her, throw them under the bus. Correct. Wag lang ang kasalukuyang administrasyon. At bahagi po dyan ang mainstream media. Tingnan ninyo yung mainstream media. Kontrolado at pilit magaganda lang ang linalabas. Wala tayong problema ron. Lahat tayo ay ambassador ng ating bansa. Dapat tayo lahat ay maging salesman ng ating bansa. Ibenta natin yung ating bansa dito sa ating bansa, sa loob, sa lokal. At pagtuwing tayo rin ay lumalabas, namamasyal, naghahanap buhay, nagme-meeting o kung ano man ang ating trabaho ginagawa pag tayo nag-abroad. Subalit, kinakailangan dyan maayos, mainam, tapat ang pagpapatakbo ng gobyerno ng kahit na sinong administrasyon. Yun ho ang problema ngayon, panay propaganda.
At kapag hindi na po nila kayang i-deny at hindi rin umuubra yung discredit, ang deflect, ginagawa po nila, discredit mo. I-discredit mo yung social media site, i-take down mo yung Facebook page, i-take down mo yung YouTube for violation of community standards. Ganyan sila eh. Marami po silang ginagawang kung ano-anong pambabraso pag hindi na talaga kaya. At pagkasukdulan na, sasabihin nila fake news. That is their way of discrediting. Ang gusto nila, yung mga salitang Hindi makipaglaban ng patas. namumutawi lamang mula sa kanilang bibig. Yan lamang ang gospel truth. Yun nga ang punong-puno ng kasinungalingan. Kaya i-discredit to nila. Yung mga katulad ko, yung independent content creator, pagka hindi na nila kaya, i-discredit mo. Sabihin mo, fake news yan. Or papasukin mo yung trolls mo. But then again, yung Si Gutesa, diniscredit. trolls you're all welcome to visit my page, to engage. And thank you for always watching. Ibig sabihin, interesado din kayong matuto. Naintindihan ko naman trabaho lang yung sa inyo, ayaw nyo magbanat ng buto, gusto nyo madaling pera, kagaya ng mga amo ninyo, so troll na lang kayo. But just the same, Pilipino kayo, ginagalang ko yung inyong pagpapahayag kahit ako hindi sang-ayon. Mga loyalistang bangag. Yan naman ang diwa ng demokrasya. Mga dilawan ring mga kain ng tae ng mga loyalista. Finally, pagka talagang walang-wala na, demolish. I-demolish mo. I-demolish mo lahat ng iyong kritiko. I-demolish mo yung feeling mo ay mga political figure or figures na hindi sang-ayon sa iyo at kritikal sa maling pamamahalakad ng kasalukuyang administrasyon. Subalit, lumabas na po ang numero. Correct. Ang ating pong GDP ngayong third quarter ay 4% na lamang. Jesus. Bumaba po ito mula sa second quarter GDP na nasa 5.5 po tayo Ito katotohanan nito nung second quarter. Hindi ito binalita ng mainstream media ang mga kapalpakan ng administrasyon. Ngayong third quarter, naging na lamang po tayo, 4%. Bakit? Dito po sa ating pahina, totoong balita, and we always make the proper attribution. Yung GDP na bago po tayo magbanggit ng mga further numero, yung GDP, ibig pong sabihin ito yung gross domestic product. Ito po yung salamin ng kasalukuyang estado o sigla ng yung pangkalahatan, general condition or general health or pangkalahatang kalusugan ng ating ekonomiya. Isinasagisag ng GDP o yung gross domestic product o yung bilang ng produkto na nalikha, yung produksyong nagawa sa loob ng 3 buwan. Ito nga pong third quarter GDP o di kaya yung serbisyong na nangyari o yung mga trabaho o yung serbisyong nalikha, bunsad ng ating economic activity. Ngayon po ito'y 4% lamang. Bumaba po ng 1.5% or 1.1% mula po nung second quarter. Sabi po, I will mention the source, yung base po ito, check nyo po yung kanilang website, yung wealthinsights.ph. I think this is the website of affiliate of Metrobank also, yung wealthinsights.ph. Meron po sila dyan, kinote nila ang director po ito, director ng Ateneo Center for Research and Development. Ang pangalan po niya si Ginoong Sir Percival K. Peña Reyes. According to the director of Ateneo Center for Research and Development, and I quote, investors' confidence has been shaken. Period. Hindi lamang po yung investors' confidence. Yung kumpiyansa ng sambayan ng Pilipino, hindi lamang po nayanig. Lusaw na
dahil sa lantaran, talamak at higit Corruption. na pagnanakaw, korupsyon at kurakot na ating nasasaksihan sa kasalukuyang administrasyon. Ano? So investors' confidence has been shaken. Foreign investors, importante po ito foreign investors are pulling back. Umaatras, hindi nagpapatuloy. Kasi po, bagsak na. This scandal referring to yung 2025 illegal, invalid, unconstitutional, criminal 2025 national budget. The scandal, yung pakikialam po ng Vice-Cam nung 19 Congress, yung grupo nila Saldico, ni Martin Romualdez. Stella Kimbo, ni Manix Delipe, ICI. Yan yung mga dapat ninyong Isa pa yung ICI na yan Pangag rin pinapatawag. No, the scandal has created a mix of political risks, uncertainty, ito mabigat, and social unrests. Dahil po kaliwat kanan yung mga naging rally nung nakaraan at hindi naman po lingid na sa inyong kaalaman yung naging pahayag at pagpapasya ng mga kasama natin, mga kaibigan natin mula sa Iglesia ni Cristo na sila ay magsasagawa ng isang payapa at naayon sa kanilang karapatan na nakaukit, nakaguhit at may garantiya sa saligang batas na pagkilos sa November 16, 17, and 18 diyan po sa Luneta Grandstand. So ito yung sinasabi na social unrest. It threatens our investment grade rating. Pag tinamaan po pati yung ating investment grade rating, mahirapan po tayong uutang. Mangangamba po yung magpapautang because of our capacity to pay or repay. And at the same time, the cost of borrowing mas mataas kasi kung hindi sila kampante sa atin, they will demand for more security if not higher rate of interest. Kung may duda sila na baka hindi na neto kayang magbayad, and undermines our medium-term fiscal framework. Yung medium term, in fact, yung immediate na nga po ito, imagine niyo itong third quarter, 4% na lamang po yung ating GDP. I think for many years, ito na bumalik na po tayo sa pinakamababang GDP ngayong third quarter. Yan po kapalpak ang administrasyon. Ano po ang naging tugon ng administrasyon ni Bongbong Marcos? Again, I'd like to credit this to the wealthinsights.ph, and the one that I have quoted is the director of Ateneo Center for Research and Development, Mr. Sir Percival K. Peña Reyes. Yan ang kanyang sentimiento. Ano ho ang naging tugon ng administrasyon kasalukuyan ni Bongbong Marcos? Maglalabas daw po sila ng 1.3 trillion program spending. At sabi ni Secretary Mina Pangandaman, ICI, dapat yung ipatawag dahil yung sweetheart deal niya doon kay Yusek Traigib Olaybar, dinededman ninyo kami, propaganda din kayo, numero na. Ang nakabanggit dito, 2.8 billion pesos ang agad-agad na inaprubahan ng DBM at binigyan ng SARO papunta doon kay Yusek Traigib Olaybar na hindi pinapansin ng ICI. Bakit? Budol po kayo bahagi kayo ng patuloy na pagbagsak ng ating GDP at patuloy na pagtamlay ng ating ekonomiya. Bakit? Panay kayo propaganda. Propaganda lang kayo ng paganda Hindi nyo na kayang itkubli. Hindi na pwede yung cosmetic cover-up or cosmetic changes. Sa harap lang maganda, pero sa likod, bagsak. Hindi na uubra. Lumalabas na po yung numero Hindi kayang kontrahin ng propaganda ang numero. So yung 1.3 trillion na pinag-utos ng Malacanang na ilabas sa yung program spending, ang layunin daw po nito, budol ho ito talakayin natin to. Importante talaga, nagbabanggit tayo ng numero 2
to debunk the many lies that this administration is feeding us, enforcing it, shoving it down our throats. Hindi tayo dapat pumayag. Yung 1.3 trillion program spending, ang layunin daw po nito ay maiangat ang ating economic growth ngayong taong 2025. Kasi bumaba na po ng dihamak eh. Ang kanilang projection ay 5.5 to 6.5 na lamang po ang ating growth this year. Galing po yan sa napakataas, 7 to 8 to 8.5%. Pinihit na nila pababa. E bagsak po yung GDP. Naging 4% na lamang ngayong third quarter. Knee-jerk ang reaction. Anong ibig sabihin ng knee-jerk? Mga kababayan, 1.3 trillion ang ipinag-utos na gamitin yung galing sa program spending. Paano mo uubusin ang 1.3 trillion to lift the economic, to lift our economy and have some semblance of economic growth for 2025? Less than 2 months to go. Itong kautosang ito ay inilabas kahapon o nung isang araw lamang. No, alam naman nating lahat. Pagdating ng panahon ng papuntang Kapaskuhan, bumabagal lalo ang lahat. Lalo na yung linggo bago magpasko. Less than a month to go bago po magpasko. Hindi ba? Mabilis nang nauubos yung panahon. And ang mga isa't kalahating buwan na lamang matatapos na po yung taon. Paano mo uubusin yung 1.3 trillion? Kung ang layunin ay to lift our economy and for this administration to have some win before the end of the year and have a semblance at the very least of economic growth. 1.3 trillion sa loob ng less than 2 months. Bakit ko po sinasabing ito'y pambubudol din? Bahagi rin siyempre ang DBM dahil yung DBM secretary ang nagpahayag eh. Yung dapat imbestigahan pero ni minsan ay hindi pinatawag ng ICI. Pati yung dating pinuno ng Senate Finance Kasi matutuklasan sila eh. Committee, yung chairperson ng Finance Committee during the 19th Congress, si Grace po, hindi na rin ho naiimbestigahan. Bahagi siya ng Vice Cam eh. Yung Vice Cam ng 19th Congress. Alam mo ninyo, ang atin pong kasalukuyang budget ngayon 2025, di ba ito yung ibinunyag namin ni Congressman Sid Ungab. Si Congressman Sid Ungab po ay malinis, marangal at disenteng tao. Naglingkod ng ilang beses sa Kongreso, naging chairman ng Appropriations, ng Ways and Means, ng Accounts Committee. Wala pong bahid ng korupsyon yan. Mantakin ninyo itong ICI. Aparato ito ng pambubudol. Hindi nyo na maikukublid. Nandito na po yung numero eh. Numbers versus propaganda, propaganda versus numbers. There is no way that your propaganda where you are reliant heavily to survive, hindi po mananalo sa numero sapagkat hindi po nagsisinungaling ang numero. Katatapos lang ng napakalakas na bagyo, grabe ang baha sa Cebu, nag-iimbestiga ang mga ICI sa Davao, sa 3rd District. Yan nga ang nakakatawa Ang congressman po ng 3rd District ng Davao City ay si Congressman Isidro Sid Ungab. Si Congressman Isidro Sid Ungab, siya po ang nakabisto doon sa mga blanco sa Bicameral Conference Committee report during the 19th Congress. So nandoon sila kahit alam nilang nalunod yung ating mga kababayan sa Cebu. Ganyang kawalang hiya eh. Ganyang kawalang hiya. Bakit? Anong layunin? They want to discredit Sid Ungab. Correct. Wala ho kayong makikita sa ginagawa ninyo. At yung mga bahagi ng ICI, wag ho kayong papagamit na kayo eh. Meron nga dyan eh, yung sinasabi pa na meron pa siyang message eh, yung chairman. Ang sabi niya, what the world needs Pause natin. now is love. Lokohin mo
ang lelang mo. What the Filipino is demanding now is justice, transparency, and full accountability. Yan sanang mga salita at katagang yan ang mamutawi sa bibig mo. Hindi yung mga what the world needs now is love. Kabaduyan mo yan eh. Binobobo mo ang mamamayang Pilipino. Buti na lamang, meron tayong advokasya na iangat ang antas ng pampublikong diskurso kahit na yung mga inakala nating prestihiyosong mga tao, sila pa ang humihila. Ginagawang usapang bangketa, yung napakahalagang usapin, panglipunan. Para lang po ma-realize nila, yes, the Filipino needs to be cared for. Yes, the Filipinos need so much love. Tingnan po nyo ito na may viral na. Yan, ICI chairman, kaya mo sabihin sa ginoong ito, yung mga propaganda mo? Tingnan po nyo yan. Panay po kawalang hiyaan eh. Nalulunod na, patay na yung mga Pilipino eh. Ang sasabihin mo lang, what the world needs now is love, tayo'y magmahalan. Kaya mo bang humarap sa ginoong ito? Kaya mo bang humarap sa ginoong ito? ICI chairman. Yung mga mainstream media, kaya nyo kayong humarap sa ginoong ito, sa pamilya nito? Nalunod na yung tao, namatay na, propaganda pa rin. Isa lamang ito Grabe. sa mga nabiktima dyan sa Cebu. At ang aking patuloy na pakikiramay po sa inyo. And in my own little way, I hope to uplift and open up and enlighten the minds of many Filipinos. Sobra na po yung pambubudol na ginagawa sa atin. Ang tugon po nila, 1.3 trillion program spending will lift economic growth this year. Sabi po iyan ng sekretaryo ng DBM. Hindi ba't higit na malaki yung illegal, invalid, immoral, unconstitutional 2025 national budget? Di ba ang halaga nun 6.325 trillion? At hindi ba nung pumutok na loaded ito ng AIX, loaded ito ng AKAP, loaded ito ng kung ano-anong ayuda, loaded ito ng pork barrel ng mga senador at kongresista? Ang sagot nyo rin, kinakailangan yung AIX, kinakailangan yung AKAP, kinakailangan yung ayuda, sapagkat ito ay mag-aangat ng mga household spending. At pag tumaas yung level o antas ng household spending, iikot ang pera sa komunidad, tataas at gaganda ang ating ekonomiya. Kasinungalingan po iyon eh. Bakit? Hindi naman po napunta sa tao eh. Ginaransya nila na year-round. May nakikita pa ba kayo nagpapapila? Pag may sakuna? Hindi po kinakailangan, ulitin ko, matagal ko nang sinasabi ho ito, hindi kinakailangan ng Pilipino ng limos. Hindi nangihingi ng limos ang Pilipino. Tama. Matigas ang kasukasuhan, matigas ang tuhod ng Pilipino pagdating sa marangal na trabaho. Ang hinihingi ng Pilipino, pantay-pantay na pagkakataon at oportunidad, bigyan sila ng trabaho, negosyo, hanap buhay, at pagkakataong kumita ng marangal. Kaya ng Pilipino yan. Hindi naman magnanakaw ang Pilipino eh. Maliban lang sa iilan na nariyaan sa pamahalaan. Maging ikay-executive department o ikay... Ang gobyerno, walang paghahanda sa bagyo. Yung sana, taon-taon na yung bagyo, pero wala pa rin ginagawa. senador o ikay kongresista. Pero hindi po nangihingi ng limos. Kaya yung ICI, what the world needs now is love. Sabihin mo dito yan, humarap ka dyan. Ayan o.
tapos nag-iimbestiga ka sa Davao, yung 1.3 trillion, cosmetic na naman yan, propaganda na naman yan, make-up na naman po yan. Yung 1.3 trillion, sa laki po nito, kanino mapupunta? Grabe. Wala pong pinagkaiba ito doon sa mga napuntang pondo sa DPWH nung panahon ni Manny Bunuan. Secretary Manny Bunuan, nawala na rin po sa kwentuhan, hindi ba? Correct. Nawala na rin sa radar ng investigation, hindi ba? Nawala na rin doon sa mga tinutugis upang hinga ng pananagutan at transparency at justisya, hindi ba? Paalala ko po sa inyo, dahil next week daw ho ay sisimulan at magbubukas uli yung sarsuelang Blue Ribbon. Okay, so yun po ha. Yun po ang mainit na topic tungkol kay dito sa may namatayan na nga tayo dito sa bagyo ng Cebu, pero propaganda pa rin sila. Okay? So ayan guys, narinig nyo naman galing kay Attorney Vic, kayo nang humusga. Ano ang masasabi nyo? Ilatag nyo ang inyong argumento sa comment section at usap-usap tayo. Okay? Paki-like, paki-share itong video na ito ha, para marami po ang makaalam. Marami pong mamulat na ang kanilang mga mata sa kabalastugang ginagawa nitong gobyernong ito. Okay? And also guys, paki-subscribe na rin sa mga ngayon lang nanood dito sa Donmar TV. Okay? Libre lang po ang mag-subscribe, walang bayad yan. Updated ka pa sa ating mga balita. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.